beloved, Boss Mike, Cervera. Lumabas tayo. Kinabukasan, araw ni Bonifacio. One time, big time. Lahat kayo ng mga Duterte, lahat kayo. Duterte, mismo lumabas ka. Oh, Duterte, lumabas ka. Nakita nyo na bang lumabas siya? Oh, eto yung nagbabanta na magkakagulo pag ginalaw si Sara. Yung naunang video niyan, eto mga kababayan, nasan ka? Ha? Oh, pakita ka. Oh. Sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. Oh. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Kita nyo, ginawa pa kayong tanga. Kita nyo, pag ginalaw daw si Sara, magkakagulo na. Ha? One time, big time daw. Lalabas si Sara at si Duterte sa kalsada. Pero kahapon, pinapunta namin si Takero. Ayun, inambos nila. Ha, mga kababayan ko? Ha? O yan. Mismo ikaw, lumabas ka. Lahat kayo, pamilyang Duterte. Lahat kayo ng mga follower, mga politiko para kay Duterte. Lumabas kayo. One time, big time. Oh, one time, big time. So mga kababayan, ngayon yung araw na yan. Kaya aabangan natin ang panawagan. Baka naman matupad. Palakpakan. Diba? Oh, sabi rito, request lang. Sampalin daw. Sasampalin kita ng burat. Pusin na natin to. Magpasko tayo ng maayos. Eh kuya, kung ikaw naghahanap buhay at yung mga bobo na nasa kalsada, ganun din, naghahanap buhay, eh sigurado masaya Pasko nyo. Eh pero kung ang gagawin ninyo, mga kababayan, ganyan, guguluhin nyo yung mga nananahimik na tulad ng marami nating mga kababayan, grabe naman kayo. Ang kakapal nyo. Sabi rito, ikaw nga, labas ka. Oo nga, hindi pa nga lumalabas yan. Utaragis kayo. At pagka sumagasa sa atin ang PNP at AFP, malalaman natin kung para sa taong bayan sila. One time, big time. Maglabasan kayo sa lungganin nyo. Para lang isang buong bansa, ayusin muna natin. Wala munang negosyo, wala munang mga kain-kain sa restaurant. Wala. Kita nyo, dinamay pa tayo. So, ibig sabihin, ititigil yung negosyo para madiskaril ang ekonomiya ng bansa. Ganyan kabobo tong mga to. Hindi nag-iisip. Alam nyo ba, mga kababayan, kukwento ko? Alam nyo ba na pag huminto ang mga negosyo, lahat sa buong Pilipinas, diskaril ang ekonomiya ng bansa? Hindi alam nito. Bobo! Puta, hindi pa kayo natutuwa dito sa ginagawa ni Pangulo? Oh, kita mo. Anong ginawa ni Pangulo? Nasaan na? Pasok! Mr. President, ipakita mo. Nasaan na yon? Wait lang. B positive ang credit rating ng Pilipinas. Batay iyan sa pinakahuling tala ng S&P Global Ratings na nagpapakita ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Bunsod ng epektibong polisiya at mga reforma ng Administrasyong Marcos. Ayon sa naturang credit rating agency, ang upgrade na ito ay dulot ng mga epektibong polisiyang pang-ekonomiya, mga reformang piskal at mas pinabuting infrastructure and policy environment. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nagpapatunay lamang ito sa matatag na pamumuno ni PBBM na nakatuon sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni House Ways Means Committee Chair at Albay Representative Joey Salceda. Resulta ito ng magandang relasyon ng Pangulo sa mga manggagawa at negosyante at ang mas pinalawag nitong papel sa international market. Pagdidiin naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, makatutulong ang pagtaas ng credit rating para madagdagan ang pondo na inilalaan sa iba't ibang serbisyo dahil makakautang ani ang gobyerno sa mas mababang interest rates.
Oo. Tiwala naman ang kalihim ng Department of Budget and Management na si Amena Pangandaman na dahil dito, patuloy pang tataas ang tiwala ng mga investor sa bansa. Kumpiyansa rin ang isa sa mga miyembro ng BSP Monetary Board na si Benjamin Jokno na may kakayahan ng Pilipinas na maabot ang A credit rating sa susunod na 2 taon kung patuloy na pagbubutihin ang mga fiscal at economic policy sa bansa. Para sa MBC TV. Kita nyo mga kababayan, palago na ang Pilipinas. Palago na. Kaya lang may mga nagpipilit na manggulo kasi hindi sila nakikinabang. Yan lang yan mga kababayan. Hindi nakikinabang yang mga yan na walan sila ng pinagkakakitaan. Tulad ni Sara ni Digunyo. Digong, tanong ko lang. Totoo ba yung hiningi mo kay Pangulo? Eto mga kababayan sasabihin ko sa inyo. Si Digong di umano ay hiningi yung, eto kaya nagalit si Digonyo mga kababayan. Hiningi, inarbor si Michael Yang at Pogo mula nung tinanggihan ni Pangulo ayon sa source ko. Doon nag-umpisang magalit si Digunyo. Tanong nyo kay Digunyo. Tanongin nyo kay Digunyo. Diba? Yan po mga kababayan. Maraming mga Pilipino ang hindi nakakaalam sa sobrang kabaitan netong nandito sa ating harapan. Kita nyo kahit mura-murahin. Kita nyo kahit na anong ipakitang maganda. Inaaway pa rin nila. Ano sagot ni Pangulo kaya nagalit si Digunyo? Gusto nyo malaman? Sabi ni Pangulo, ako na ang presidente. Ako na magdidesisyon dyan. Diba? Nung ikaw ang presidente, hindi kita pinakialaman. Ano, Digunyo? Diba? Puta, hihilingin si Michael Yang at Pogo. Arbor na lang daw. Para naman daw kasi, retirado na siya, wala nang pagkakakitaan. Putik na yan. Kaya alam nyo, nangyari kay Digong. Unang-una sa lahat, ba't kagalit? Ba't kagalit? Ba't kagalit? Diba, mga kababayan? Parang mga DDS dito na mahal ko. Love you. Ano? Arnold Lopez. Oo, okay na kayo. Mga kababayan, baka naman nakalimutan nyo, Kinako Rivera, Neda Arceo, Crispina Padernos, na mag-like at mag-share at mag-subscribe. Dahil mahaba na yung oras ko. Tinitipid ko yung boses ko para sa paparating na entablado. Isisigaw natin ang katotohanan para tapatan yung mga bobo. Mga bobo! So ngayon, tapatan ng matalino at bobo! So mga kababayan, alam nyo na kung saan kayo papanig dito. Kaya mga kababayan, magpapaalam na ako. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandakaw ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.